Alam nyo, tayong mga seaman, may pangangailangan din tayo sa mga babaeng ito na ito lamang ang makapagbibigay. Kailangan mabuhay uli ang dugong dumadaloy dyan sa ibaba ninyo. Ano, pabibinyagan ko na ba kayo sa kanila? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Mahirap ang trabaho ng isang OFW. Isa na rito ang seaman. Napipilitan silang malayo sa kanilang asawa o minamahal para lamang makapaghanap buhay. Pero dahil sa sobrang pangungulila sa pamilya, mayroong iba na naghahanap at natutukso sa panandaliang aliw. Makabubuti ba kaya ito sa iyong sarili at sa iyong pamilya? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Sunny sa ating dunang sa kanyang panahon. Ganun ba, Helen? Ayaw sa akin ang mama mo? Oo. Alam mo naman galit mo sa seaman dahil nga kay Papa na nag-jump ship para sumama sa ibang babae. Kaya huwag ka nang pupunta sa bahay namin. Dahil sigurado ako, magpaparinig lang sa iyo mama ko. Pero hindi naman lahat ng seaman katulad ng papa mo. Alam ko. Pero mahirap nang magpaliwanag pa kay mama. Hindi siya nakikinig. Basta para sa kanya, hindi magiging mabuting asawa ang mga seaman. Helen, handa kong patunayan sa kanya na mali siya sa kanyang iniisip sa akin. Sunny, naniniwala akong mabuti kang tao. At alam kong mahal na mahal mo ko. Huwag mo nalang pansinin si mama. Basta, tuloy pa rin ang relasyon natin. Kahit natutol pang mama ko, itatago na lang natin ang lahat. O sige, payag ako. Siya nga pala. Third year ko na sa susunod na pasukan. Magte-training ako sa barko ng 1 taon. Ibig sabihin, 1 taon tayong hindi magkikita. Iniisip ko pa lang, parang nangihina na ako. Huwag kang mag-alala. 1 taon lang naman yun eh. Sunny, huwag mo sana akong kakalimutan pagsampa mo ng barko. Oo, mahal. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pagtataksilan o ipagpapalit sa ibang babae. Jan, ikaw pala. Ano? Kumusta ka na? Ayos na ba pakiramdam mo? Hindi ka na nahihilo? Medyo okay lang ngayon ang pakiramdam ko. Nasa pier na kasi tayo. Alam mo, Sunny, sa totoo lang, no? Nawiwirduhan ako sa iyo, eh. Ha? Kasi magdadalawang buwan na tayong nasa barko. Pero hindi ka pa rin sanay sa paglalayag. Alam mo ba, may sinabi sa akin nung si third mate, na hanggang hindi ka sumusuka ng kulay green, hindi ka masasanay sa paglalayag. Lalo na kung maalon. Talaga, Jan? Oo, pre. Ako nga, 1 linggo pa lang ako dito, eh. Sumuka na ako ng ganun, eh. Kaya nga nawiwirduhan ako sa'yo dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay. Ewan ko. Siguro, nakakadagdag na rin yung pag-aalala ko sa girlfriend ko. Kaya ganitong nararamdaman ko. Ganon? O dyan, palapit sa atin yung si third mate. Oh. May kasama siyang 3 magagandang babae. Hey, Sir, may kasama siyang mga akyat barko. Nate! Sir, Pakikilala ko kayo sa mga bisita nating babae. Siya si Alexandra. Hi! Siya naman si Amy.
At siya naman, si Yana. Hi, boys! Ladies, sila naman, sina John at Sunny. Hi, girls. Mga OFW sila na nagtatrabaho dito. Andito sila para samahan tayo. At magbigay na rin ng ligaya sa atin. Ay, tama si Kevin. Nandito kami para mawala ang lumbay na nararamdaman nyo. Ladies, sagot ko na sila. Kayo na ang bahala kung paano nyo sila i-entertain. Eh? Sure, Kevin! Mates, mapit kayo sa akin. Bakit po, sir? Kalikan nyo, ha? Huwag nyo kong ipapahiya. Teka sir, ano po bang gagawin namin? Oh, huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa alam. Sunny, kaya sila nandito para magbigay ng aliw sa atin. Aliw? As in sex? Hindi. Maglolobay na tayo. Ano ka ba, Sunny? Sandali. Virgin ka ba? Hindi na po. Alam nyo, tayo mga seaman, may pangangailangan din tayo na ang mga babaeng ito lamang ang makapagbibigay. Kailangan mabuhay uli ang dugong dumadaloy dyan sa ibaba nyo. Ano? Mabibinyagan ko na ba kayo sa kanila? Ang exciting yan, sir. Gusto ko yan. Ano, Sunny? Game ka na ba? May girlfriend ako sa Pilipinas. Uy, ano ngayon? Hindi mo na nahihiwalayin ang girlfriend mo eh. Maghahanap ka lang ng panandaliang aliw. Ano? Ayos na ba? Ayos na, sir. Sa akin na si Alexandra, ha? Kayo, ladies, pumili na kayo kung sino ang gusto nyo sa kanila. Akin si Papa John. Yun, tama-tama. Gusto rin kita. Okay na ba si Sonny? Ano, gusto mo na ba? Gusto mo paligayahin kita ngayon? Sige, Yana. Na-excite na ako. Sunny! Oops. Huwag kang masyadong lumapit. May sipon ako eh. Ano ka ba? Wala akong pakialam kahit na mahawa pa ako. Sige, payakap na nga sa mahal ko. Namiss kita. Miss kita. Grabe, hindi ko pala nagpasabi na uuwi ka na pala. Kasi gusto kitang sorpresahin. At saka ang bilis ng 1 taon, di ba? Ay, teka, tumutulo si Pungo. Dali ko kunin ko lang itong tissue sa bulsa ko. Siguro kasi puro trabahong inaatupag mo kaya humihina ang resistensya mo. Dapat nagpapahinga ka. Simula kasi nung nagbarko ako, naging mas sakitin ako eh. Hindi nga ba, naikwento ko sa'yo. Dati, muntik na akong mapauwi dahil madalas akong tabla ng sakit. So nga pala, may mga pasalubong ako sa'yo. Ito, imported chocolates at itong teddy bear na nasa paper bag. Ito. Thank you, Sonny. Halika, pasok ka muna sa loob. Sonny, pinagtimpla kita ng kalamansi juice. Kailangan mong uminom ng sagana sa vitamin C para lumakas ang resistensya mo. Salamat po, tita. Puti na lang talaga't umuwi ka na. Kasi itong si Helen, madalas umiyak nang wala ka. Nami-miss ka raw niya palagi. First time po kasing nagkahiwalay kaming dalawa, kaya nahirapan po ako mag-adjust. Eto nga, Sunny, madalas kong sabihin dito sa anak ko, masanay na siyang maalis ka. Sinasabi ko rin sa kanya na talaga maraming sakripisyo ay binibigay ng misis ng isang seaman. Tita, papayag po ba kayo sakaling alukin ko na ng kasal ang anak niyo ngayon? Kung ano ba ang desisyon ng anak ko, nire-respeto ko yun. Buti naman po.
tanggap niyo na ako para kay Helen. Ako kasi, kung saan magiging maligaya ang anak ko, abay doon ako. Sonny, seryoso ka ba talagang pakakasalan mo na ako? Mukha ba akong hindi seryoso, mahal? Pero di ba patakaran ng magiging seaman na bawal mag-asawa kapag maid ka pa lang? Pwede namang secret marriage eh. Magpapakasal tayo nang hindi pinapaalam sa eskwelahan ko. Oh, anak, anong desisyon mo? Papayag ka na ba sa inaalok sa'yo ng boyfriend mo? Helen, pinapangako ko naman sa'yo na mamahalin kita ng buong tapat. At kahit kailan, hindi ako gagawa ng bagay na maaaring makasakit ang damdamin mo. Ikaw lang ang buhay ko. At ikaw lang ang gusto kong makasama for the rest of my life. Hindi ka magsisisi kapag tinanggap mo ako bilang asawa. Please, Helen, marry me. Sonny, tinatanggap ko. Magpapakasal ako sa'yo. Ano, mahal? Masaya ka ba ngayong honeymoon natin? Siyempre. Parang may sinat ka. Ah, may sinat ka nga. Pinagod mo kasi ako eh. At ako pa sinisi mo, ha? Hindi nga. Seriously. Napapansin ko, madalas kang nagkakasakit. Magpa-check up ka kaya sa doktor. Gusto mo samahan pa kita? Hindi. Simpleng sinat lang ito. Hindi na kailangan pa magpa-check up. Hindi. Tsaka Sonny, nag-worry ako dyan sa tumutubo dyan sa balat mo. Bakit? Nakakadiri ba? Hindi. Hindi ako nandidiri. Pero kasi yung mga pulang patsi-patsi dyan sa katawan mo, Hindi ba bungang araw lang yan? Hindi. Kakaiba eh. Ha? Basta, aalis tayo bukas. Sasamahan kita magpa-check up sa doktor. Kailangan mong gumaling. Kasi baka maka-apekto yan ng malaki sa pag-aaral mo. Graduating ka pa naman. Maupo muna kayo. Thank you. Ano, Doc? May resulta na po ba kayo sa test na ginawa ninyo sa asawa ko? Mr. C, may tanong lang ako, ano? May instances po ba na gumagamit kayo ng any kind of illegal drugs na ini-inject? No, hindi ako addict, Doc. I see. How about nakipagtalik ba sa iba bukod sa inyong... Sandali. Ano po bang findings nyo? Ano po ba sakit ko? Mr. C, huwag kayong mabibigla kasi ayon dito sa resulta ng inyong lab test, may positive po kayo sa HIV. Helen, Himayo ka sa akin. teka, magpapaliwanag ako. Sige. Sige, paliwanag mo sa akin. Paano ka nagkaroon ng HIV? Huh? Magtapat ka nga sa akin. Nakipagsiping ka ba sa ibang babae nung nasa barko ka? Ha? Oo. I'm sorry. Ang buong akala ko faithful ka sa akin. Pinanghawakan ko yung promise mo sa akin na hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ko. Pero ano to? Nagkahiwalay lang tayo ng 1 taon. Pinagtaksilan mo na ako. Helen, Pinagkatiwalaan kita, Sonny. Pero sinira mo tiwala ko sa'yo. nagsisisi na ako. Magsisi ka man, huli na ang lahat. Ayan na, may HIV ka na at hindi na magagamot yan. Sorry.
Ilang beses tayong nagsiping simula nung umuwi ka. Kaya hindi malabong nahawaan mo rin ako. Sorry, Helen. I'm sorry. Uli na, para magsisi ka. Dahil sa init ng katawan, sinira mo ang buhay mo at dinamay mo pa ako. Patawad, pinagsisisihan ko na lahat. Sige, patatawarin kita. Hindi rin kita hihiwalayan. Pero sana magsilbing aral na ito sa'yo. Sorry. Pangako, magiging tapat na ako sa'yo. Ang pangangaliwa ay isang ugali ng taong walang respeto sa kanyang pamilya, asawa o karelasyon. Kaya maraming pamilya ang nasisira dahil pinaiira ng pagiging makasarili. Huwag nating hayaang mahulog tayo sa tukso. Kung mahal mo at may respeto ka sa iyong asawa o pamilya, magiging tapat ka sa kanila. Lalabanan mo ang anumang tuksong lumalapit sa iyo. Dahil kapag nasira na ang tiwala nila sa iyo, mamumuhay ka lamang na mag-isa at puno ng pagsisisi sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pwede ba? Huwag mo nang kampihan ang anak ko. Sabihin mo nga sa akin, ate. Natatakot ka bang harapin ang ating pagtanda? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong labis na inaalala ang kanilang pagtanda. Kaya naman nakagagawa ng mga bagay na nakasasakit sa kanilang mahal sa buhay. Paano nga ba dapat harapin ang pagtanda? Galawang ito'y hindi naman may iwasan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Aurora sa ating dulang sa kanyang panahon. Tay, ito na ho yung gamot nyo. Ay, salamat, anak. Tinawag nga kita kanina, kaso nagtuturo ka yata. Eh, oo. Alam naman nyo, pag may estudyante ako, hindi ho ako maaaring tumayo kahit sandali. Kasi naka-video kami. At connected po sa office namin yun. Recorded po. Kaya hindi ako maaaring basta umalis sa harap ng laptop. Naiintindihan ko naman. Mabuti pa siguro, dito mo na ilagay sa silid ko ang lahat ng gamot ko para hindi na kita tawagin pag oras na ng pag-inom ko. Sige ho. Kahit pasensya na po, ha. Nalate kayo ng pag-inom. Sige na, sige na. Magpahinga ka na't mukhang pagod ka na. Marami ho kasi kami Korean students.
Ate, tinawagan ako ng anak mo kanina. Sabi niya kung pwede raw samahan kita magpa-check up sa doktor. Kaya, nagpunta ako rito. Paano? Wala siyang panahon sa akin. Ayaw niya akong intindihin. Kaya ikaw yung inabala. Ikaw naman, hindi naman abala yun. Wala naman akong pasok ngayon. O, paano si Chong Delphine? Sinong kasama nun? Magaling na si Itay at saka masaba yung anak ko. Wala din siyang pasok ngayon. Buti ka pa. Buti ka pa. Walang problema. Kahit sa mga anak. Bakit mo naman nasabi yan? Paano mira kitang marinig na dumaing sa trabaho, sa buhay, o sa katawan mo man? Di tulad ko. Humihina ng katawan ko. Nagkakasakit dahil sa pagtanda. Wala pang panahon sa akin ang anak ko. Kakasama ng loob. Naku naman ate, may problema nga ako sa trabaho ko ngayon eh. Ano naman ang problema mo? Kwan, masyado na ako napapagod sa kasasalita. Marami kasing Korean students na nag-enroll. Kaya ikaw, huwag kang magtampo sa iyong bunso. Alam mo naman na marami siya obligasyon sa opisina nila. Lalo na, kailan lang siya na-promote. Kahit na. Dapat ako pa rin ang unahin niya dahil matanda na ako. Ate. Mas kailangan ko siya. Kaso, pareho lang sila ng kanyang kuya. Hindi na ako iniintindi. Talaga, Mama? Natanggap kayo sa inaplayan yung call center? Ay, oo, Loida. Tutuwa nga ako eh. Dahil kahit 50 na ako, tinanggap pa rin nila ako. Tiyak na nakapasa ka sa lahat ng interview at exam nila, anak. Kaya ka tinanggap. Opo, Itay. Sabi po kasi ng boss ko, mataas daw po yung nakuha ko sa latang yun. Kasi magaling kayo. At mahaba ng experience ninyo sa pagtuturo as Korean teacher. And I'm proud of you, Mama. Salamat, anak. Kaya lang, medyo nahihiya ako eh. Bakit naman po? Paano ako pinakamatanda sa grupo namin? Matanda pa nga ako sa team leader namin. Yung iba nga doon. Diyos ko, Mami, ang tawag sa akin. Huwag niyo pong intindihin yun, Ma. Ang importante, kahit may edad na kayo, magagawa niyo pa ng maayos ang trabaho ninyo. Tama ang apo ko, Aurora. Kalimutan mo na yung nararamdaman mo niyan. Para hindi yan makahadlang sa iyong trabaho. Sa halip, ihabilin mo sa Diyos ang bawat paggawa mo. Magandang hapon po, Chong Delphine. Ikaw pala, Lerma. Halika, tuloy. Si Pinsan po. Hindi mo pala alam. Ang alin ho? Pumasok siya sa bago ng trabaho, sa call center. Iniwan na pala niya yung pagiging Korean teacher. Mas maganda raw ang kita dito sa bago ng trabaho. Mas hindi pa siya pagod. Paano po nangyari yun? Mas magsasalita nga siya dyan sa call center. Non-voice daw ang hawak ng account. Kaya hindi mapapagod ang kanyang lalamunan. Mas malaki pa ang kita niya. Kung bakit naman kasi nagtatrabaho pa siya. Wala naman siyang pinag-aaral pa. Maayos na ang buhay ng dalawa niyang anak. At hindi rin kayo umuupa ng bahay dahil bahay niyo po ito. Ang dapat, nagpapahinga na lang siya. Gaya ko dahil nagkakaedad na kami. Maiinip ang pinsan mo, Lerma. Kung hindi siya magtatrabaho, sayang naman ang talino't natitira pa niyang lakas. Isa pa, nakakabata din daw ang pagtatrabaho. At totoo naman dahil sumisigla siya. Bahala na nga siya. At Chong, kaya ako na parito yung may sadya ako. Ano yan? Pwede kayang
lumito muna ako. Ano? Bakit? Umalis ho ako sa amin. Nagalit ako doon sa apo niyong si Julie. Ano bang ginawa niya na ikinagalit mo? Ay, may gusto na hong magpakasal. Doon sa nobyo niyang Amerikano. Ang bata pa niya. Ang bata. 26 na si Julia. At sa pagkakaalam ko, 32 naman yung nobyo niya. Ay, nasa hustong gulang na sila pareho. Kahit na. Basta ayoko pa rin magpakasal siya. Ayoko. Pambira naman si Tita Lerma. Parang ayaw niya pag-asawahin ng pinsan ko. Eh, pinayuhan ko nga siya na mali yun. Ano kung sabi niya? Ayaw makinig eh. Iginigiit pa rin ang kanyang kagustuhan. Hayaan ho niyo. Kakausapin ko siya sa mga susunod na araw. Pahupain muna natin ang nararamdaman niya. Ma, bakit nga kaya ayaw ni Tita na mag-asawa si Julie? Eh si Kuya Dong naman, pinayagan niya. Mami Au, may sasabihin ho sana ako eh. Ano yun, Grego? Baka naman ho, maaaring makahiram ng pera. Total, malaki naman ang incentive nyo this month. Saan mo gagamitin? May date yan, Mami Au. Briggs, 3 kasi ang GF niyan eh. Kaya nahihirapang mag-budget. Uy, nagsalita ka, Briggs. Ikaw nga, ang dami mo ring nobya eh. May Jeff ka nga dito sa office natin eh. Ay, di ba, Ale? Siya nga. Mas mahusay naman ako mag-budget sa'yo. Oy, tigilan nyo na nga yan. Mamaya magkasamaan pa kayo ng loob. Oh, sige, Diego, pahiramin na kita. Yun. Pero sana, huwag kayong maging mapaglaro sa pag-ibig. Baka bumalik sa inyo yan. Kayo rin. Be honest, guys. Para maging happy ang love life nyo. Nakasalubong ko yung kapitbahay niyo, Ate Lerma. Ibinalita niya sa akin, 2 araw na may sakit si Julie. Pabayaan mo siya. Ate, mali naman ang ganyang katwiran. Abay, kailangan ka ng bunso mo. Pwede tawagin niya yung nobyo niyang Kano. Total, wala naman akong halaga sa kanya. Ate, mahalaga ka sa kanya. Natitiyak ko yun. Kita mo naman, kahit hindi ka na nga nagkatrabaho, sinagot niya yung mga pangangailangan mo. Dapat ako yung maging priority niya. Dahil ako ang kanyang ina, ang nagbigay buhay sa kanya. Ate ha, nagiging unreasonable ka. Pwede ba? Huwag mo na kampihan ng anak ko. Sabihin mo nga sa akin, ate, natatakot ka bang harapin ang ating pagtanda? Aurora, ayokong mag-isa. Kung pwede nga lang ayokong maramdaman ng paghihina ng katawan ko kasi pakiramdam ko kapag ganun malapit na akong mamatay. Ate, ang pagtanda ay biyaya niya sa atin. Hindi lahat ng tao nararating ang tulad ng edad natin. Ba, yung iba nga, gusto pang mabuhay. Pero bata pa lang, namatay na. Samantalang tayo eto, buhay pa rin. At nakikita magandang kapalaran ng ating mga anak. Kaya mapalad tayo. Oh, Aurora. At dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos. Huwag mong katakutan ng pagtanda. Sa halip, harapin mo ito ng masaya at buong tatag. Gawin mong abalan sarili mo sa mga church activities. Sa ganon, madama mo na kahit ganyan na ang edad mo, may kabuluhan pa rin ang buhay mo. At huwag ka sana maging maramot sa iyong anak dahil lang sa takot na nadarama mo. Umalis ba ang Tita Lerma mo? Hindi ko nakikita kanina pa. Ay, sabi po niya, uuwi na raw po siya sa kanila. Ano? Hindi man lang siya nagpaalam sa amin ng iyong ina. Naka. Siguro nagdamdam siya sa mga sinabi namin sa kanya. Maaring
nasaktan nga po siya. Pero kutob ko, maliliwanagan na po siya this time. Aba, mukhang masaya kayo dalawa, Diego, ha? Briggs, bakit ba? Ano ba nangyari? Sinunod po namin ang mga sinabi niyo, Mami. Talaga? Opo, Mami Yaw. Natakot po kami magsisi sa huli. Ang GF na lang po namin ngayon ang talagang mahal po namin at pakakasalan. Tama. Correct. Tama yan. Mami, pwede ba namin kayong maging ninang sa aming kasal ng nobya ko? Balak na kasi namin pakasal this year. Ha? Sige na po. Sige. Sige. Kung makakatulong ba ako sa buhay niyo, eh. Salamat po. Kami naman po ng GF ko, Mami. Next year pa pakakasal pero kukunin din namin kayo, Ninang, ha? Daming gastos nun, ah. Oo, sige na. Yun! Mabuti na lang. Dumating kayo sa company namin at naging katim namin kayo. At itinama nyo kami sa maling gawain namin. Ate Lerma, mabuti naman napashare ka uli dito. O ano, kumusta ka na? Maayos na, Aurora. Ay, salamat. Ay, tama ka. Hindi ako dapat maging maramot sa aking anak. Kaya ngayon nagkakaunawaan na kami. At alam mo ba, sumali na rin ako sa mga church activities. Oh. Ang saya pala. Ay, naku, masaya ako sa pagbabago mo, ate. Dahil dyan, nadama ko na naman ang aking kabuluhan sa kabila ng aking pagtanda. Sa Diyos mo ihabilin ang iyong buong buhay. At sa iyong pagtanda, ikaw ay hindi pababayaan. Ikaw ay gagabayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Butiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Doon ko nga kayo iniiwas sa ganong klase ng buhay ng daddy nyo na walang katiyakan at direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang ang mga nangyayari na wala siyang pakialam. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung bakit sa kabila ng magagandang biyayang dumarating sa buhay ng isang tao, nalalahan pa rin sa utak niya ang mga insekuridad at pangamba para sa hinaharap. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Doris sa ating dunang sa kanyang panahon. Unawain mo naman ako, Bob. Ngayon sabay na papasok sa kolehiyo si Amelia at Clarence. Seryosong buhay lang pinag-uusapan natin. Hindi tulad nung maliliit pa sila na kapag binasog natin at pinatulog, kampante na rin tayong magpapahinga. Alam mo, ginagawa ko naman lahat ng kaya ko para makatulong din sa mga pinansyal ng pangangailangan natin dito sa bahay. Kailan mo ba aaminin sa sarili mo na hindi sapat ang kinikita mong barya-barya sa pagiging miyembro ng isang banda para suportahan ang pamilyang ito? Barya-barya? Oo! Sakit mo naman magsalita. Dahil kahit
kailan hindi tayo mabubuhay ng maayos kung yung hilig mo sa pagtugtog ang aasahan mo, Bob? O anong gusto mong gawin ko? Umalas ako sa banda? Ang gusto ko, maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Kung magkakanya-kanya tayo, mas magaan kung mapapatakbo ang buhay namin mag-ina. May mga plano ako sa buhay na hindi ka nakasama. Hindi na kita iisipin. Huwag mo na rin kami isipin. Good morning, Lola Sonia! Hoy, Millie! Ay, ikaw pala. Halika. Tumuloy ka na rito sa kusina. Tinatapos ko kasi itong pagluluto ng sauce para sa i-deliver kong lumpiang sariwa sa suki kong kantin. Ang totoo po, kaya po maaga ako nadalaw para makapagkwentuhan po tayo ng matagal. Nakakita na po kasi si Mami ng maliit na apartment type na titirhan namin ni Clarence sa pasukan. At saka, bukas na pong alis namin, Lola. Ay, bigla naman akong nalungkot sa sinabi mo. Eh, paano nga? Mapapalayo na pala kayo sa akin ni Clarence. Hayaan nyo. Lagi ko kayong tatawagan. At saka kapag umuwi kami ni Clarence, dito po kaagad kami dadaan para magkakamustahan po tayo. At syempre, dadalan po namin kayo ng mga paborito ninyong pasalubong. Pangako po yan, Lola. Mami naman, mula kanina nag-i-empake ako ng mga damit ko. At hanggang ngayon paalis na kami. Panay pa rin ang iyak mo. Dahil alam mo ba kung anong susunod na senaryong pumapasok sa isip ko pagkatapos nito? Yung araw ng libing ko. Ma'am, aalis lang kami dito sa bahay dahil mag-aaral kami sa college ni ate. Uuwi pa naman kami dito. Magkakasama-sama pa rin tayo. Oh, alam ko na magdarating ang panahon ng ganito. Bakit naman ang bilis-bilis ang paglipas sa mga taon? Kung alam nyo lang na ang pagkakalayo-layo nating ito ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. O ngayon, Tol, napatunayan mo na. Napahirap talagang magkaasawa ng isang babaeng maraming tsorya sa buhay. Eh, paano nga? Sila nga palaging tama. Sila nga mahusay mag-isip at umaksyon. Pakakalmahin ko lang ang sitwasyon, Tol. Alam kong emosyonal lang si Doris ngayon dahil sa pinagdadaanan namin mga problema. Well, hanggat kailangan mo ng matitirahan, Tol, welcome ka rito sa apartment ko. Feel at home. Maraming salamat sa lagi mong pagsalo sa akin. Tulad sa mga ganitong pagkakataon, Tol. Sa isang banda, ayos na rin nandito ka sa apartment ko. Para kapag may practice at tugtog tayo, hindi na kita hagilapin pa kung saan-saan. Katulad ngayon, punong schedule natin ngayong buwan na ito. Kaya para makalimot ka sa mga problema mo, iukol mo na lang ang panahon mo sa pagtugtog. Ma'am, bakit niyo po kami sinampal ni Ate Millie? Tinraidor niyo ako! May ginawa po ba kaming mali, Ma'am? Ang buong pag-akala ko, nag-aaral kayong mabuti. Pero nakita kayo ng ilang estudyante ko na kasama ng daddy niyo sa isang club sa Ermita.
Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo? Dumistansya kayo sa daddy nyo? Ma'am, nag-aaral naman po talaga kaming mabuti. At kahit kailan, hindi kami nagpabaya sa mga obligasyon namin sa school. Yung pagsama namin kay Daddy sa show ng banda nila, bilang pagsuporta lang po namin sa benefit concert para sa isang charitable program na binuo ng grupo nila. Doon ko nga kayo iniiwas! Sa ganong klase ng buhay ng daddy nyo na walang katiyakan at direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang yung mga nangyayari nang wala siyang pakialam. Ma'am, hindi po kayo nagkakamali lang kayo sa pagkakaunawa sa mga kilos ni Daddy. Dahil lahat ng bagay sa bahay na to, sa inyo lahat nang gagaling ang pagdidesisyon. Sinikap naman po ni Daddy na magampanan ang tungkulin niya bilang haligi ng tahanang ito sa kanyang maliit na paraan. Pero kahit kailan, hindi ninyo kinilala ang kanyang mga pagsisikap. Sa halip, lagi niyo siyang hinahamak. Lagi niyo pinamumukha sa kanya na higit sa kakayahan niya, kayo lang ang makakalutas sa mga problema ng pamilyang ito. Yan pa ba ang mga panunumbatayan ng magiging konsolasyon ko sa kabila ng pagsisikap ko na mailagay kayo sa maayos na buhay? Ngayon kung nasa daddy niyo ang inyong simpatya, sige, magsama-sama na kayo. Ngayon din, lumayas na kayo sa poder ko! Sabihin niyo sa akin, Chang, saan ba ako nagkamali? Para husgahan ako ng mga anak ko. Kuminsan kasi, hindi natin namamalayan. Lumalampas na rin ang mga pagdidesisyon natin sa karapatan ng iba. Nasa sakop na natin ang kalayaan nila mag-isip at kumilos. Dahil sa pansarili nating mga kagustuhan. Kung mapauunlad ko man ang sarili ko, hindi ba nila nauunawaan na sa kanila rin yung magandang refleksyon noon? Ngayon sa kanila ko inuuko lahat ng aking pagsisikap sa pagtuturo, sa pagsusulat ng mga libro. Doon ko kinukuha ang ibinubuhay ko sa kanila. Alam mo, Doris, hindi masamang bumitiw ka riyan sa maling pride mo para muli mo maibalik ang sarili mo sa kapanatagan at para muli mo ring masinop ang isang magandang pamilyang sinimulan niyo noon ni Bob kasama ang inyong mga anak. Ate, sa palagay mo, tama ang gagawin natin pag-alis sa poder ni Mami. Pinaalis niya na tayo dito, hindi ba? Alam ko. Pero baka nasabi niya lang yun dahil sa matindi ang kanyang emosyon. Pero deep inside, masasaktan din ang loob niya kapag umalis tayo dito. Bob! Sabi ng mga bata, ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto mo. Masyado silang nag-aalala sa iyo. At ikaw, ang pagpunta mo ba rito ang dahilan? Kasi nag-aalala ka rin sa akin. Hindi naman natapos ang pag-aalala ko sa iyo. Kahit nagkahiwalay tayo. Lagi pa rin kitang iniisip. Nung umalis ka, gustong-gusto kitang pigilin noon. Pero alam ko nasaktan ko ng kalooban mo. Marami na ako nasabing masasakit sa iyo. Hindi naman ako lumayo. Lagi lang akong nasa malapit. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawang hindi ko kayo makita ng mga bata. Kayo ang pamilya ko. Nabubuhay ako para sa inyo at hindi natatapos ang pagmamahal ko sa inyo. Gusto ko muli tayong mabuo ng mga bata. Ngayon ko napatunayan kung gaano kayo kahalaga sa akin. Higit sa mga pangarap ko, kayo ang aking prioridad. Bob, muli mo pa ba akong
matatanggap. Sa palagay mo ba, pupunta pa ako rito kung hindi ka mahalaga sa akin? Doris, nasaktan lang ako sa hiningi mong pakikipag-iwalay. Pero walang nabago sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil yun ang sinumpaan ko. Hindi lang sa harap ng altar, kundi maging sa harap ng Diyos. Bob, mahal na mahal din kita. Kung alam mo lang, kung gaano ko kinasasabikan ang makiyakap mong puno ng pagmamahal. Patawad. Patawad. Ang dalisay na pag-ibig, ang tunay na tanda ng nilalaman ng puso. Lilipas ang mga alinlangan at agam-agam, ngunit hindi ang totoong nilalaman ng damdamin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Milan Landicho Jr., at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Talagang hindi. Dahil ang gusto ko, guminhawa naman tayo. Tulad ni na Kuya Mario at Ate Gemma. Pero hindi mangyayari yun dahil wala kang diskarte sa buhay. Walang pangarap. Tumigil ka! Hindi mo alam ang nasa kalooban ko. Marami akong pangarap para sa ating pamilya. Kaya nga ganyan na lang ang pagsisikap ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nagsasabing masarap magtrabaho sa ibang bansa. Yun ay dahil sa malaking kita roon. Ngunit may ilan namang ayaw nang magbalik pa roon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Jerome sa ating dulang sa kanyang panahon. Pupunta ka kamo kina Kuya Mario mamaya. Bakit, Rosel? Dumating na ang kuya ko galing abroad, Jerome. Ha? Tiyak, maraming pasalubong yun, kaya pupunta ako para maambulan. O sige, kumusta mo na lang ako kay Kuya, ha? Samahan mo na lang kaya ako. Alam mo namang may overtime ako sa trabaho ngayon. Di bukas ka na lang mag-overtime. Sa public pala nag-aaral ang anak niyo ni Jerome. Oo, kuya. Grade 1 na siya. Bakit doon? Ayaw niyo ba sa private? Mahirap sa public, maraming estudyante. Kwan kasi kuya Hindi nila kaya ang tuition sa private, Mario. Rosel, totoo ba ang sinabi ng ate Gemma mo? Oo. Si Jerome lang kasi yung nagtatrabaho sa amin Tapos may hinuhulugan pa kaming bahay. Ganun ba? May naisip ako para makaluwag-luwag kayo. Ano yun? Sabihin mo kay Jerome, sumama sa akin pag alis ko. Total, nangangailangan sa amin. Ayan, Rosel, ha? Pagkakataon nyo na. Sabihin mo agad yan sa asawa mo para maihanda niya yung kanyang mga papeles. Magkano naman kaya ang gagastusin? Wala kayong alalahanin doon. Salary deduction yon. Oh, talaga? Oo. O sige kuya, ate,
Sasabihin ko kaagad yan sa asawa ko. Pilitin mo siya mag-abroad. Sayang ang opportunity. Sabi pa ni Kuya, kikita ka raw ng 50K doon. Pero mo yun, Jerome. Luluwag tayo ng gusto. Mapag-aaral na natin sa private si JJ. Sabihin mo kay kuya, pasensya na pero ayoko. Ano? Eh bakit naman? Jerome, walang gastos ito. Hindi ka pa gaano malulungkot dahil kasama mo si Kuya. Basta't ayoko mag-abroad. At kahit kailan, hindi ako mag-abroad pa. Bihira ka naman eh. Ikaw na nga pinagmamalasakitan ng kapatid ko. Ayaw mo pa? Ha? Diyan ka na nga. Wala palang diskarte sa buhay ang asawa mo eh. Kaya pala wala kayong asenso. Eh naku, naiinis talaga ako sa kanya, Kuya Mario. Pilitin mo pa rin siya. Kulitin mo. Tama. Malay mo, makumbinsi mo siya. O kaya, tigisin mo. Ha? Anong tikisin, Ate Gemma? Huwag mong asikasuhin. Pwede ring huwag mong patulugin sa kwarto. Para mapilitan siya sumunod sa gusto mo. O, Jerome, bakit dala mo rito mga damit mo, anak? Makikiplansya po sana ako, Nay. Ha? Sira ba yung plansya nyo? Oy, sana sinabi mo na lamang sa akin para dinala ko na lamang yung plansya ko sa inyo. Hindi po sirang plansya namin. Ayaw pong intindihin ng manugang yung mga damit ko eh. Ano? Nag-away ba kayo? Kaya galit siya? Naalala niyo yung ikinuwento ko sa inyo? Na niyayaya ako ni Kuya Mario na sumama sa kanya sa abroad? Oy, nung isang linggo pa yun na. Pinag-aawayan niyo pa rin hanggang ngayon? Pinipilit po ako ng asawa ko. Lagi na akong kinukulit tungkol doon. Hindi na rin niya inaasikasong baon at mga damit ko. Ano ba naman yan si Rosel? Hindi marunong rumespeto sa kagustuhan ng asawa. Huwag na ho natin siyang pag-usapan na eh. Akin na ho yung plansya niyo para makapagsimula na po ako. Jerome, alam ba ni Rosel ang tungkol sa... Hindi po. Ayoko na pong maalala yun. Jerome, ang dami na nating nainom na ala. Sa akin, walang problema eh. Dahil narito ako sa bahay namin. Ikaw, magbabiyahe ka pa. Alam mo, Brandon, ayoko talaga umuwi. Sabi ko na eh. Sabi ko na may problema ka, kaya ka nagyayang minum eh. Tungkol ba kay Rosel? Lumalala siya, pare. Ayaw na niya akong patulugin sa kwarto namin. Sipin mo yun? Bakit? Dahil lang ayaw mo mag-abroad? Outside the bedroom ka na? Masamang-masama ang loob ko sa kanya. Para bang pera na lang mahalaga sa kanya. Mali nga yun. Sobra naman siya. Pero pare, siguro dapat din sabihin mo sa kanya ang talagang dahilan kung bakit ayaw mo nang mag-abroad. Pero pare, ayoko na sanang maalala pang pangit kong karanasan eh. Pare, hindi malulutas ang problema nyo kung hindi mo bubuksan sa kanya yung kalooban mo. Kaya gawin mo na yun. Bakit ka narito? Di ba sabi ko sa'yo, makakapasok ka lang dito sa kwarto kapag pumayag ka nang sumama kay Kuya Mario sa abroad. Bakit mo ba gustong mapalayo ako sa inyo? Yun nga ang ibang mga misis, ayaw na mapalayo sa kanilang asawa nila. Ikaw iba eh.
ipinagtutulakan mo pa akong lumayo. Dahil gusto ko makaipon tayo. Habang wala pa sa high school ang anak natin. Nakakaipon naman tayo kahit papano. Hindi ka pa kontento? Talagang hindi. Dahil ang gusto ko, guminawa naman tayo. Tulad ni na Kuya Mario at Ate Gemma. Pero hindi mangyayari yun eh. Dahil wala kang diskarte sa buhay, walang pangarap. Tumigil ka! Hindi mo alam na sa kalooban ko. Marami kong pangarap para sa ating pamilya. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ko. Mas kikita ka ng gusto kung mangingibang bansa ka. Ano ba ang inaalala mo? Kasama mo naman ang kapatid ko. Hindi dahil kasama ko siya, hindi na ako mapapahamak. Rosel, minsan na akong napahamak. Nung una akong nag-abroad, binata pa ako. At kasama ko pa ang pinsan ko. Ano ibig mong sabihin? Pinagsamantalahan ako ng amo ko na Arabo. Hindi. At hindi lang isang beses yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit kong naranasan ang nakadidiring pangyayaring yun. At hindi lang isang beses yun. Kaya ayoko na sanang maalala yun. Pero pinilit mo kong muling alalahanin. Ipinagtapat mo na pala sa kanya. Opo, Nay. Pero bakit mo siya iniwan? Bakit ka umalis sa inyong bahay? Dahil nasaktan na naman ako. At gusto ko pong makalimot. Naunawaan ko na. Tama yung ginawa mo. Sa halip na makipaglasingan, dito ka nagpunta sa akin. Parang nananariwang muling sugat ng puso ko. Kung paano kung binaboy ng hayop na yun. Anak, halika. Sasamahan kitang dumalangin sa Diyos. Hilingin natin na tuluyan na niyang pagalingin ang sugat ng iyong puso upang hindi mo na maging mabigat na dalahin yan. Iyon pala ang nangyari kay Jerome. Kawawa naman si Bayaw. Nakukonsensya ako, Kuya. Dahil ako pa ang naging dahilan para masaktang muli ang asawa ko. Ako rin, Rosel. May kasalanan din ako dahil sinulsulan kita. Tinuruan kitang inisin at kulitin si Jerome para mapapayag mo. Nasaan ngayon ang asawa mo, Rosel? Wala siya sa bahay, kahapon pa. Umalis siya matapos ipagtapat sa akin ang lahat. Kung naroon siya kina Nanay Choling, puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad para maayos na ang problema ninyo. Tama ang kuya mo. Kapag nasa inyo na siya, saka naman kami pupunta doon para humingi rin ng tawad. Nanay Choling. Mabuti at nagpunta ka rito, Rosel. Gusto ko na nga sanang pauwiin si Jerome para magkausap kayo. Nahihiya po ako. Sa kagustuhan kong magkaroon kami ng maraming pera. Nasaling ko na pala ang isang mapait na nakaraan ng aking asawa. Rosel. Naliwanagan na po ako, Hinay. Pero sana mapatawad ako ni Jerome. Pinatatawad na kita, Rosel. Jerome! Salamat! Salamat! Siguro kaya nangyaring pamimilit mo sa akin. Para ipagtapat ko sa iyong lahat. At nang sa ganun, tuluyan ang gumaan ang aking kalooban. Gaano man kapait ang isang nakaraan, magiging matamis pa rin ang kasalukuyan
sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kung minsan, sunod-sunod ang pagsubok sa buhay ng tao, sinisikap niyang bumangon, ngunit muling nalulugmok. Paano nga ba ito ang dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Nida sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakakain din tayo. Ang hirap talaga ng buhay natin dito sa evacuation center. Pakiramdam ko, walang madali dito eh. Totoo yun, Rex. Pero kailangan habaan pa natin ang pasensya natin. Dahil wala pa tayong pampagawa ng bahay. Kasi nga, nasira nga yung bahay natin ng bagyo. Di lang tayo napinsala ng bagyong yun, mga anak. Napakarami natin. Bakit naman kasi dito pa dumaan ang bagyong yun? Magpasalamat pa rin tayo dahil buhay pa rin tayo at magkakasama. O hindi tulad sa maraming namatay dito. Eh, kailan pa kaya tayo babalik sa dati nating buhay? Mangyayari din yun, anak. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Oo nga, Rex. May awa ang Diyos. Ay, Inay, kanina po, nakitawag po ako sa cellphone ng kaibigan ko. Tinawagan ko po si Ate Jenny. Yung pinsan mo nasa Maynila? Opo. Hindi ba mabait ang pamangkin mong yun, Dinang? Ay, oo, Loloy. At may kaya pa sa buhay. Ang alam ko, manager na siya sa Maynila. Eh, sinabi ko po sa kanya kalagayan natin, ay. Oh, anong sabi niya, ate? Pupuntahan daw niya tayo dito. Nako, Chadina, talagang kahabag-habag yung nangyari sa lugar ninyo. Bukod doon sa pagkasira ng mga bahay at nawalan pa kayo ng kuryente, pati tubig, wala rin. At hindi lang yun. Marami ang namatay, Jenny. Mabuti nga kami. Buhay. Magkakasama pa rin. Eh dahil sa maaga kayong nakalikas. Ay, oo. Kaso nga, nawasak naman yung bahay namin. Maging yung kinabubuhay namin, nawala. At halos lahat dito, wala pa rin bahay, Ate Jenny. Eh, ang hirap mabuhay sa ganitong lugar. Hindi ako makatatagal. Napakahirap talaga, pamangkin. Eh, gusto kong makapagtrabaho, ate, para makatulong kina inay. O eh, sa bagay na yan ay matutulungan kita. Eh, talaga, ate? Oo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kukunin kong kasambahay. Eh, kasi wala kaming kasambahay ngayon. Kaya iniwan ko lang si Junior sa aking biyanan para nga may mag-asikaso sa kanya. Ay, hindi ba nag-aaral na yung anak niyo ni Fred? Ay, opo, tiyang. Grade 3 na ho yan ngayon. Nida,
Huwag kang mag-alala. Susweldohan kita ng maganda. At pag-aaralin din kita ng isang short course. Para naman, magkaroon ka ng mas malaking kita balang araw. Maraming salamat, Ate Jenny. Gusto ko yun. Pangako, hindi ka magsisisi sa pagkuha mo sa akin. Magsisipag ako. Aasahan ko rin na magiging tapat ka sa akin, ha? Dahil pinsan kita. Oo, ate, pangako. Pero, pwede kayang makapag-advance sa'yo ng sweldo ko para naman may magamit sina inay sa pagpapagawa ng maliit na bahay na makabangon na kami ng lubusan. Ay, yun lang pala. O sige, daragdagan ko pa. Tulong ka na naman yun, kina Chadina. Maraming salamat, Jenny. Ikaw na sana ang bahala sa iyong pinsan, ha? Oh, bakit ngayon ka lang, Fred? Madaling araw na ah. Pero parang bago ng bago. Nagkayaan lang kami ng barkada na uminom ng konti. Kunti. Ayan at ang pula-pula mo. Susuray-suray ka na nung pumasok dito sa kwarto. Pasensya na. Naparaming inom ko. Linggo-linggo na lang ganyan ka eh. Palaging lasing. At humihingi ka pa ng pasensya. Oh, Hindi ka ba nanghihinayang sa perang tinatapon mo sa alak? Ay, di naman. Halos kalahati ng sweldo mo, diyan napupunta. Mabuti na lang, malaki ang sahod ko. Kaya hindi tayo nagigipit. Uy, huwag ka na lang maingay. Di man ako maingay ah. Ay, baka magising yung pinsan mo eh. Alam mo, para kayong magkakambal. Kasi pareho kayong maganda. Yan, ganyan. Tinadaan mo ako sa loko. Ano mga bukadura mo. Bahala ka. Basta ako, tutulog na ako. Naantok na ako. Ang gaganda ng mga ipinadalang damit sa atin ni Ate Jenny, no, Tay? Oo nga, Rex. Buti na lang kumasya sa atin ang mga hindi na ginagamit na damit ng kanyang asawa. Maging yung mga sapatos. At ako naman, binilhan niya ng mga duster. May kasama pa nga cellphone. Ngayon, lagi na po nating makakausap si Ate. Buti na lang, sa kanya nagtrabaho si Ate Nida. Nakakapag-aral pa si Ate. Natulungan pa tayo ni Pinsan. Oo nga, anak. Eh ngayon, unti-unti nang nakakabangon ng pamilya natin mula sa maladiluging bagyong dumaan sa ating probinsya. Kaya wag natin kalilimutang magpasalamat sa Diyos sa malaking biyayang ibinigay niya sa atin. Nay, Tay, sana makapag-aral din ako katulad ni Ate. Naniniwala akong mangyayari din yun, anak. Huwag ka lang mainip. Dumating ka na pala, kuya. Ang ganda talaga nitong pinsan ng asawa ko. Gusto mo na bang kumain? Ihahanda ko na po ang pagkain. Hindi. Mamaya na lang. Nida, ang ate mo, nandyan ba? Ay, tumawag siya kanina, kuya. Ano ba? Sabihin ko daw sa'yo na bukas na sila makakauwi ng mga kasama niya. Nagka-problema kasi daw dun sa Pampanga branch nila. Si Junior. Kanina pa tulog sa kwarto namin. Mabuti naman. Kuya, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nida, alam mo, Kuya, matagal na kitang gustong makausap eh. ang kamay ko, bitiwan mo. Ito naman o, kamay lang eh. Alam mo, ito talaga ang gusto kong gawin sa'yo. Kuya, bitiwan mo ko. Ano ako, tanga? Ang tagal kong hinintay na masolve kita. Eh, hindi ko na pala nagpasimpa to. Bitiwan mo, sabi ako eh. Sisigawan ko. O sige, sumigaw ka. Papatayin naman kita. Ha? Nakikita mo to? Kutsilyo. Oo, kutsilyo nga. Lagi ko itong dala kapag gabi na akong umuwi. At ngayon, gagamitin ko to sa'yo kapag sumigaw ka. Wag! Mawa ka sa akin, kuya! Wag mo sa akin.
Hindi na ako papayag na maunahan pa ako ng iba sa'yo. Sige, kapag nagsumbong ka, papatayin ko kayong lahat. Narinig mo? Kaya sige na, pagbigyan mo na lang ako. Dinang, ano ba iniisip mo kanina ka papabiling-biling dito sa higa? Loloy, kasi yung panganay natin, tumawag siya kanina. Para malungkot siya. Bakit daw? May problema ba siya? Wala naman siya sinabi. Pero halata namin ni Rex na mag-video call kami kanina na mayroong problema si Nida. Naghihinala kayo. Ayaw lang niya sabihin ng totoo. Ay, oo. Kung kausapin mo kaya si Jenny, baka may alam siya sa problema ng ating anak. Walang iyo ko! Ate Jenny! Akala ko pa naman mahinin ka. Marunong ka mag-ingat ng sarili dahil laki ka sa probinsya. Yung pala, tulad ka rin ng ibang mga babae dito sa Manila. Mapusok, malandi! Ate Jenny! Hindi mo man lang nahintay na makatapos ka ng pag-aaral. Lumandi ka na agad. Nagpabuntis ka pa. Hindi ako lumandi, ate. Hindi lumandi! Hindi ka mabubuntis kung di ka lumandi! Sinira mong tiwala ako sa'yo. Sinayang mong pagtulong ko. Ate, hindi ko kasalanan. Lumayas ka ngayon din dito. Lumayas ka! Nida, anak! Biglaan naman ang uwi mo. May dala ka pang mga gamit? Pinalayas po ako ni Oh, Ate Jenny, Nay. ano? Bakit niya ginawa yun? Nakita po niya ang pregnancy test pack na hawak ko. Nalaman po niya buntis ako. Oh, Diyos ko! Kaya nagalit siya. Anak naman! Bakit mo pinairal ang kapusukan mo? Pinagsamantalahan po ako ni Kuya Fred, Inay. Hindi! Ang hayop na yun. Nagbanta po siyang papatayin kami lahat. Kaya hindi ko pa nagawa magsumbong kay ate. Ayoko po mamatay sila ni Junior. Junior, bakit ayaw mong dali ng gamot na to sa daddy mo? May sakit siya, kailangan niya ito. Galit ako sa kanya, Mami. Masama siya. Ha? Ginasa niya si Tita Nida. Nung kami wala kayo. Ay, Diyos ko. Nakita mo po. Inutukan niya ng kutsilyo si Tita Nida. Masama si Nani. Masama siya. Nida, pinsan, Ate Jenny. naparito ako para humingi ng tawad sa'yo. Alam ko na ang lahat. Ate. Alam ko na ang ginawang pagsamantala sa'yo ng asawa ko. Sinabi ni Junior sa akin. Si Junior. Oo. Nakita niyang lahat. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Hinatulan kita. Samantalang ang asawa ko naman pala ang nagkasala sa'yo. Ate Jenny. Handa akong tulungan ka bumangon at buhayin ang iyong anak. Si Fred naman, hiniwalayan ko ng walang yang yun.
Payag ka, ma'am. Kasuhan ko siya. Oo. At susuportahan kita sa gagawin mo. Huwag nating hatulan ang ating kapwa dahil sa kanyang kalagayan, sapagat di natin batid ang kanyang pinagdaanan. Sa halip, siya'y ating alalayan upang ang bukhang liwayway ay muling masilayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Dandicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.